Walang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking daily devotion. Sa araw na ito, tatalakayin natin kung ano nga ba ang dahilan kung bakit dapat na maniwala tayo sa Diyos or dapat na magtiwala tayo sa Diyos. Mahirap kasi na maniniwala ka doon sa isang bagay or doon sa isang tao na hindi mo naman alam kung bakit. Di ba? So, kumbaga, hindi mo alam kung ano yung dahilan. Ganun. So, tatalakayin natin dito sa araw na ito. So, Nehemiah chapter 9 verse 6, You alone are the Lord. You made the heavens, even the highest heavens, and all their starry hosts, the earth and all is on it. Is on it. The seas and all that is in them, you give life to everything. And the multitudes of heaven worship you. Sa Tagalog, at ang lahat ay sama-samang nananalangin ng ganito. Yahweh, ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw ang lumikha ng kalangitan at ginawa mo ang lupa. Ang langit ng mga langit. Ang lahat ng bituin doon at lahat ng narito. Ang dagat at ang lahat ng naririto. Ikaw ang nagbibigay ng kapangyarihan sa langit na sumasamba sa iyo. So, kumbaga, sinasabi rito na ikaw mismo, Lord, sinasabi rito, siya yung nagawa ng lahat. Siya yung nagawa ng langit, lupa, siya yung nagawa ng mga stars, siya yung nagawa ng mga dagat, lahat-lahat ang nandito sa mundo. So, kumbaga, yun yung dahilan kung bakit siya God, kung bakit siya ang Diyos natin. So, punta tayo sa unang katuruan, sabi nito, God exists outside of time, space, and matter. So, nasabi rito na Diyos ang nagawa ng space, ng oras, at ng matter. So, kumbaga, sinasabi rito, kumbaga, hindi naapektuhan ng time ang Diyos. So, ibig sabihin lang nun, there's no such na past, kung ano yung Diyos noon, kung ano yung Diyos ngayon, kung ano yung Diyos in the future, kasi hindi siya naapektuhan ng time eh. Kumbaga, there was the time na walang time. Nakigets ba? Kumbaga, merong oras noon na wala pang oras. Nasabi rito na kumbaga, labas ang Diyos doon. He's existing outside time and space. Hindi siya naaapektuhan ng oras. So, yung sa ikalawang teaching, sabi rito, God is the source of all existence. So, yun gaya na nga sabi rito, You alone, you made the heavens, even the highest heavens. So, yun na nga. Siya na nga yung nagawa ng lahat. Sabi na nga dun sa Bible verse na lahat na nag-e-exist dito sa mundo, siya yung gumawa. So, kumbaga, sapat na dahilan na yun, napakalaking dahilan na iyon para pagkatiwalaan natin ng Diyos. So, kumbaga, makapangyarihan niya para gawin lahat ng mga stars, lahat ng mga napakagandang mga tanawin dito sa mundo. Kumbaga, siya, lahat ang gumawa niyan. So, kumbaga, yun na yung sapat na dahilan na yun na kung gaano siya kapangyarihan. Kaya, dapat lang na magtiwala tayo. So, sa ikatlong teaching ang sabi rito, God is an all-powerful and eternal God. So, yun na nga, siya ang pinakamakapangyarihan. Maraming verses sa Bible na napatunayan doon na kung gaano kakapangyarihan ng Diyos natin. And pangalawa, siya yung eternal. Sinabing eternal, yun nga, wala siyang kamatayan. Habang buhay siyang Diyos, wala siyang limitasyon. Ganon. So, punta tayo sa ikatlong application para ba natin ito apply sa ating mga buhay. Sabi nito, wait for God's perfect timing. So, dahil nga Diyos siya, kumbaga dahil nga siya ang pinakang makapangyarihan dito sa mundo, yung timing niya ang pinakamaganda. Kumbaga, yung timing niya ang pinakang dapat pagkatiwalaan. Kasi ngayon nga, makapangyarihan siya eh. So, ibig sabihin, may plano siya. And yung plano niya, hindi yun yung plano niya ay hindi yun, kumbaga, sure yun. Kailangan lang natin maghintay. Tayong mga dito sa mundo, kailangan natin maghintay dahil yung plano ng Diyos is mangyayari talaga sa atin. So, yun lang. Bilang tao, wait for God's perfect timing. So, sa ikalawang application, sabi nito, present your request to God. Kausapin natin ng Panginoon. Ang Diyos is, although yes, makapangyarihan siya, although yes, siya ang nag-iisa nating Diyos, pero yun nga, sumasagot siya, mabait siya, mahal niya tayo, and sumasagot siya sa mga panalangin natin. So, yun nga, kausapin natin siya, magdasal tayo, and present our request.
Kung ano yung gusto natin sabihin natin sa Panginoon, and at the right time, gagawin niya yun. Tutuparin niya yun. So, sa ikatlong obligation, sabi ko, trust God with all your heart. So, yun nga, gaya ng sabi ko, ang Diyos natin makapangyarihan, siya ang gumawa ng lahat ng buong nandito sa mundong ito. So, kumbaga, ano pang hinahanap mo? Bakit mo ba siya pagdududahan? So, baga, makapangyarihan niya na eh. So, ang gawin natin is, pagkatiwalaan natin siya with all our heart. Yun nga siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat, hindi niya papabayaan, ganun. So, let's trust Him. So, yun lamang po, napakarami ko natutunan. Sa araw na ito, glory to God.